kapatid. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, 7 minutes para sa iyo, bro. Paki-unmute. Your time start now. Okay, ito ang aking unang panguntana, Igsoon. Sabi mo kanina, hindi ikapagliligtas ang relihiyon. Tinatanggap mo ba to? Yes or no? Categorical. Yes or no? Yes, kasi yung tema ko eh. Yes. Okay, sunod na panguntana. Kung hindi makapagliligtas ang relihiyon, ano sa Greek ang salitang relihiyon? Okay. Ang salitang reliyon sa Greek ay Threskia. Ang ibig sabihin ay pwedeng tawaging group of people. Yan po kapatid. Next question. Okay. Hindi ba't nakapaloob sa salitang Threskia ay pagsamba? Tama ba ito o dili tama? Categorical. Mali ka po. Hindi yan tama. Objection, moderator. Objection, Time stop moderator. na. Time stop na. Wait lang ha. Objection tayo, Brother Jared. Ano yan, bro? Ang akong panguntana is categorical. Sagutin niya ang akong panguntana ng categorical. Okay, dahil ang tanong ko, hindi ba't nakapaloob sa salitang Threskia ay mayroong pagsamba? Tama ba ito o hindi? Sumagot ka categorical. Okay. Tama lang o hindi. Okay, bro, Jared. Sabi. So, ang objection dito yung tama or mali. Brother Kristohanong Isog, ready ka na bang mamili or magka-counter object muna? Okay, counter-check ako, moderator, kasi pinipilit niya ako eh. Kasi yung tanong niya kapatid, moderator, mali naman ka, moderator eh, kasi hindi ako sumasang-ayon sa ibig sabihin relihiyon or anong meaning. Kasi hindi eh. Okay. So ganito, magde-decide muna ako mga kapatid ha. Doon sa tanong talaga ng debater, hindi ko pinapakialaman yan. Either tama yan or nagsisinungaling siya. However, napaka-importante sa akin yung pagpipilian, yung tama or mali. Kung hindi ka makapili doon dahil para sa'yo ay mali nga yung tanong, pwede kang gumamit ng 10 seconds doon sa pagpapaliwanag mo bakit hindi mo pinipili. So, Brother Kristohanong Isog, mamimili ka ba bro or doon ka sa 10 seconds bro? 10 seconds lang po, moderator. Okay, 10 seconds ito. Time resume tayo. Proceed bro. Okay. Kasi hindi ko tinatanggap yung tanong niya kapatid. Kasi mali naman talagang itanong mo sa akin na ang reliyon ay... Next question. 10 seconds. Next question. Okay. Sunod na panguntana. Ngayon, sabi ko kanina, ang kahulugan ng relihiyon ay Threskia. Ngayon, ano-ano ang definition na nakapaloob sa salitang Threskia? Ay, objection moderator, Time hindi stop. ko nakinig eh. Hindi ko narinig. Hindi mo nadinig. Wait lang Brother Jared, ganito. Pakiulit na lang yung tanong tapos naka-time stop naman ito in ano sa kay Jared no. Bro Jared, pakiulit mo na bro. Siya na mismo nadali ng 8:47. No, side comment na bro. So, Proceed, bro. Ang akong panguntana, ngayon sabi mo ang ibig sabihin ng relihiyon ay Threskia. Ano-ano ang definition na nakapaloob sa salitang Threskia? Magbigay ka. Okay. Okay. Proceed bro, 30 seconds. It is a group of people na may panampalataya kay Kristo or sa ibang Diyos na sa ala ay Buddha or iba pang denomination. Iwan ko kung ano ang Diyos nila. Baka Diyos-Diyosan yung iba. Yan ang tanong ko po, kapatid. Next question. Okay. Sunod na panguntana. Tama ba na isa sa definition ng Threskia ay pagsamba or to worship? Tama ba ito o dili tama? Tama o Hindi ko tama kasi wala yan sa Biblia eh. Hindi yan tama. Baka may tama ka. Ngayon, sunod na panguntana. Sabi mo kanina wala sa Biblia. Ibig sabihin pala wala sa Biblia yung salitang pagsamba? Tama ba ito o dili tama? Tama yan na mayroong pagsamba sa Biblia. Jared bro. Mali yung sinasabi mo na reliyon ay pagsamba kasi maraming reliyon eh. Mali ang pagsamba. Maginig ka. Sunod tanong. Next question. Okay. Ngayon, tinatanggap mo ba na isa sa definition ng salitang Threskia ay pagsamba? Tinatanggap mo, gaya ng sinabi mo kanina, yes or no? Yes or no? Hindi ko ni tinatanggap kasi ito sagot ko. Makinig ka muna, huwag kang tumawa. Russia TV. Time stop muna. Okay. Bro, Kristohanong Isog, anong concern muna natin, bro?
Hindi kasi siya makinig eh. Sabi Okay. ng Biblia, Lucas chapter 2 verse 46, dapat ka makinig. Pero hindi ka makinig eh. Okay, so Yan po. yung nadinig ko una bro, yung sa pagtawa niya, sa rules ko kasi bro, actually wala akong rules pa dyan sa pagtawa at as long as hindi naman nade-distract. Pero pag nade-distract na yung kabilang panig, um, sinasabihan ko talaga Brother Jared na minimize yung ganun na ano kasi na parang naaano siya. However, dito tayo sa pakikinig at proceed lang mga kapatid ha. Brother gusto anong isog proceed ka muna bro sa tanong ko. Pakiulit po yung tanong yung moderator. yung sagot pala. Sige. Paulit mo na yung tanong. Brother Jared, paulit bro. Nakamute siya. Sunod. Sabi niya kanina, isa sa definition ng salitang Christia ay pagsamba. Tama ba ito o dili tama? Sagutin mo, wag ka puro patutsada. Okay, proceed. Okay. Wala Naputol ka bro. Wait lang. akong sinasabi na ang Treskia ay pagsamba. Sa'yo lang, ikaw lang may sabi niyan eh. Huwag mo Objection, akong moderator. alumayin. Wait lang. Time stop na. Naputol ako, bro? Oh, naputol ka. Bro, one objection per question lang tayo ha. Ganito. Ibuo muna natin yung tanong sagot ni Kristoanong Isog. Tapos proceed tayo sa next question ha. Pwede mo namang ulitin. Brother Kristoanon, 20 seconds ulit bro. Naputol ka bro. Proceed bro. Ang sagot ko po ito, wala akong sinasabi na ang Treskia ay pagsamba. Ikaw lang may sabi niyan eh. Huwag mo akong damayin. Sunod tanong. Next question. Okay. Sabi niya kanina, wala daw siyang sinabi na ang pagsamba ay Treskia. Samantalang nung tinanong ko siya, ano ang definition o tama ba na isa sa kahulugan ng Treskia ay pagsamba? Sabi niya, oo. Ngayon hindi. Anong ko sa'yo? Dapat ka bang ilagay sa mental hospital? Ito tanong ha. Nasa katinuan ka pa ba? O wala sa katinuan? Categorical. Okay, sagot. Nasa katinuan ako at ikaw ang wala sa katinuan kasi hindi ko yun ginagamit. At tinanong mo sa akin na hindi ko naman ginagamit. Para kang Diablo eh. Gumagamit ng hindi. Okay. Okay. Ngayon, Next question. sunod na panguntana. Sabi mo kanina, ulit ha, Jesus is the way. Walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ko. Tanong ko sa iyo, sa papaanong paraan makapupunta sa Ama sa pamamagitan ni Kristo? Sa pamamagitan ba ng iglesia o sa pamamagitan lang niya? Okay. 10 seconds bro. Hindi Proceed, ako sumagot 10 sa seconds. kanya. Okay. Hindi yan kapatid kasi ang paraan na makapunta ka sa Ama ay pananampalataya. Sabi Next ng question. Biblia. 10 seconds. Next question. Okay. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, alam ko babasahin mo, 2:8 verse 9 of Ephesians. At tanong ko sa iyo, pananampalataya lang ba o faith alone? Wala nang kasamang iba? O meron pang kasamang iba? Categorical. Faith alone lang kapatid. Wala nang iba pa. Yan ang turo ng Biblia. Sunod na. Ngayon, Next question. next, sunod na panguntana. Tinatanggap mo ba ito ng buong puso mo at buong kaluluwa mo? At kahit ika-impyerno mo na wala nang iba kundi pananampalataya lang, tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Tinatanggap ko kapatid kasi may mababasa ako na litra por litra, faith alone. Okay. Next Sunod na question. panguntana. Sabi mo kanina, pananampalataya lang. Sabi sa 13:13 ng unang Korinto, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pagkahabag, pag-ibig. Ngunit ang higit sa mga ito ay pag-ibig. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostolo Pablo? Ikaw na nagsasabing isa o si Pablo na nagsasabing tatlo? Sagot ang akong panguntana. 10 seconds mo dito. Proceed 10 seconds. Okay. So, mali mong pangutan na igsoon kay wala man na nag-isgot ay kasi hindi yan nagsasabi na yan ay kaligtasan yung ginagamit mo sa Korinto. Hindi yan Objection. kaligtasan. Next question. Time stop. Objection. Objection natin, negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, categorical. Ang akong panguntana, sagutin niya categorical. Bro. Sabi niya kasi, isa. Bro, 10 Ngayon, seconds yung, bro, Jared, 10 seconds yung pinapaliwanag niya, bro. So, Sige. next question ka, bro. Time resume. O sige, ngayon, sabi mo, isa lang at walang kinalaman sa kaligtasan. Ang tanong ko sa iyo, yung pag-ibig ba walang kinalaman sa kaligtasan?
Meron o kasama Wait o lang. hindi kasama? Kasama o Sagot, hindi kasama? wala kasi, okay, sagot. Ito sagot, wala kasi po kapatid, hindi po makapagligtas sa atin yung mabuting gawa. Sabi ng Roma 11:6. Mag-aral ka kapatid, kaya para malaman mo. Sunod tanong. Next question. Ibig Last 1 sabihin, minute. tinatanggap mo ba na ang gawa ay ang utos o ang gawa ay ang kautusan? Tinatanggap mo ba ito o hindi mo tinatanggap? Tinatanggap ko yan kapatid, pero hindi yan makapagligtas sa atin kasi sabi ng Efeso 2:8, sa true faith cancel, naluwas na, pinagi sa pagtuo sa Bisaya pa. Bisaya di ay, sige. Okay. Sunod. Ngayon, Next sabi mo question. kanina, ang gawa ay ang kautusan. Ibig sabihin, hindi ka pala malalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kautusan. Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Hindi ko tinatanggap kasi ikaw lang may sabi niyan. Kasi sabi Okay, ng so, Biblia. moderator. Time stop po na. Mauna talaga yung objection. May counter objection naman, bro. Affirmative. Negative. Ano man Sige. yan? Kanina tinanggap niya ang gawa ay kautusan. Ngayon sabi niya, hindi makapagliligtas ang gawa. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, moderator, ibig sabihin tinatanggap niya ang kautusan, hindi pala makapaghahatid kay Kristo dahil yun ang gawa? Sagutin niya. Okay, so inulit mo lang pero ready naman yung affirmative sumagot, no? Bro, Kristohanon, pakiulit yung sagot mo, bro. Yes, O, si- hindi talaga magpagligtas ang mabuting gawa. Yan ang turo ng Biblia. Mag-aral ka kapatid kasi nako, sabi ng panultihon, usay ang ipuan mo gustong dalan mo sangko day sa kamatayon. Bisaya lang to. Sige, sunod pangutana. Next question. Okay. Ngayon, sabi Time. sa 2 Gs 7 minutes. Time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first cross-examination ng ating negative sa affirmative. Bago natin puntahan ang ating negative first stand, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At meron tayong 200 live viewers ngayon. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout kay Pastor Rayan Fuentes. Sabi niya ako daw yung moderator. Shoutout kay Vicente Belhiano. Blessed Sunday po sa lahat. Si Jeng, kapatid Jared, may God bless you. Go. Sunny Basquenas, go bro Jared, God bless. Win Abad Kabantog, prayer for the successful defense of bro Jared. Shoutout din kay Dream Ace, go bro Jared. At si Pastor Rayan Fuentes ng Baptist, hayag na kakultuhan ni Jared. Shoutout din mga kapatid kay Leoj Manzano. Wala palang relihiyon. Ba't kayo nagbuo ng relihiyon? Shoutout din kay Naz Ozlas. Ang hangin talaga ni Butlay. Ilang ulit na to tumaob ng mga CFD. Shoutout din kay Jason Golong, si Pastor. Hindi ang relihiyon o kultong organisasyon ang makakapagligtas sa tao. Si Jesus ang makakapagligtas sa kanyang mga lingkod. Kaya mali natutunan ng batang iyan. Shoutout din kay Philip Erojo. Maganda lang sa simula itong si Butlay. Taob naman yan mamaya kay bro Jared. At shoutout din kay Eugene Gapo. Ayan, shoutout bro. Galisod Tagalog. Ayan, shoutout din kay eto, pili muna tayo. Ron Fernando ng UPC. Natawa ako doon sa Iglesia Katolika Apostolika Romansa. Shoutout din kay Leo Manzano, ang yabang nito, born agoy. Shoutout din kay Carlo Butlay, maimperno ka niyan, umalis ka na dyan sa born again. At shoutout din kay Jeff, tama, hindi naman yan born again, kundi isang INC. Arlene Menyoza, bro Jared, the youngest and one of the best CFD in the future. Shoutout din kay Roy Gel Idol, ipit na si Pastoratoy. Ayan mga kapatid, so dako tayo sa ating negative presentation. Brother Jared, bilang negatibo sa topic ngayon, 10 minutes. Your time start now. Ayon mga kapatid, nakita naman natin itong pastor na ito ay out of context. Kumbaga sa INC, incomplete o incompleto. May study. Ngayon, Objection moderator. sa lahat, Objection moderator. Bakit nag-alam yung moderator na out of context ako na napatunayan ko nga eh. Bakit nag-alaman niya ako? Okay. Okay, so nag-object ka doon sa pagbanggit na out of context. Meron ka bang counter-objection doon bago ako hatol, Brother Jared? wala na siyang pakialam to, moderator. This is my stand.
This Okay, is okay. not cross-examination. So you don't have a authority to object my stand. Okay, Mamaya okay, mo okay. gibain. Magtanong ka. Okay, okay. So Aba ganito naman. mga kapatid, sa presentation talaga brother affirmative, either siya ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling, talagang presentation niya yan. So mamaya i-cross mo bro ha. So proceed tayo brother Jared. 9 minutes 45 seconds. Proceed. O ngayon, gaya nga ng sinabi natin, itong pastor na ito o pastorotot, yung mga stand niya out of context. Alam lang niya si Kristo, pero hindi niya alam yung tunay na kaligtasan ni Kristo. Ngayon, iisa-isahin natin yung mga binasa niya. Tama yon. I am the truth. Walang makakarating sama kundi sa pamagitan ko. Tama. Ano? Paano ba ang tamang pagsunod kay Kristo? Ngayon, ang binabasa nila, yung 2:8-9 ng Efeso. Not by any work of righteousness because you shall boast. Tama yan. Dahil yung gawang tinutukoy niyan is not a good works, kundi works of righteousness. Therefore, ang tinutukoy dyan, yung gawang pang sarili mo lang, hindi pang relihiyon. Ngayon, pag umabanti tayo sa GIS, makikita na natin ang sagot. Huli ka ngayon, ayaw mo basahin yung konteksto ha. Di ba sabi sa 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa. Ikaw na lang pala, basa lang, hindi bumabasa. Hindi out of context talaga itong pastor na ito. Ngayon, pag umabati tayo sa GIS, makikita na natin, na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Hindi kailangan ng gawa. Ano ko ba naman, pastor ka? Pastor ka ba talaga? Miyembro ka ba talaga? Hindi ko alam, born again o birth paid again ba itong taong ito? Ngayon, ano ang tamang pagtanggap kay Kristo sumala sa Biblia? Ngayon, isa sa binabasa niya, yung 3:16 of John, na na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta nito sa sanglibutan, kaya binigay ang kanyang bugtong na anak. O, save na tayo. O, hindi na natin kailangan ng gawa. John 3:16. Dapat pala, pinunit mo na lang yung Biblia, ginanyan mo, tapos nilaminate mo, pumunta ka sa kabundukan. O mga kapatid, John 3:16, we are saved, hindi na kailangan ng gawa. Ang lawak-lawak ng Biblia. Hindi mo sinasaliksik. Kumbaga, kukuha ka lang ng mga konteksto, kukuha ka lang ng mga libro, ito, putol, di out of context ka, pero hindi mo inaalam yung full context. Therefore, your stand is out of context. Why? Because you know Jesus, but you don't know the salvation na itinuro ni Kristo. Bakit? Ano ba ang tamang pagtanggap kay Kristo? Gaya ba ng mga boy na taas na lang ng kamay, praise the Lord, hallelujah, we are saved now in Jesus, amen. Ek. Ngayon, ba't ko sinabi yon? Basahin natin ang 12:48 ng 1. Sino mang ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. Ibig sabihin, ang pagtatakwil kay Kristo sa pamamagitan ng pagtatakwil sa salita ni Kristo. At isa dun sa salita ni Kristo na ipinasulat niya kay Pablo, dahil lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng unang Korinto, baka hindi mo alam, pastor kung iniisip niyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon, hindi utos ni Butlay. Kasi pag sinulat natin si Butlay, mahuhulog tayo sa tulay. Ngayon, sabi ni Apostolo Pablo sa 14:37, lahat ng isinulat niya, utos ng Panginoon. At ito sa isinulat niya na utos ni Kristo, yung nasa 2:10 ng Efeso, na tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ngayon, may mababasa mo sa faith alone. Tama yun. Tama yun. Dahil ang konteksto ng pananampalatayang tinuturo sa Biblia may kasamang gawa. Bakit? Dahil sabi sa 2:26 ng Santiago, sapagkat kung paanong katawan na walang spiritu'y patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. At yung gawang tinutukoy sa Biblia, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Bakit? 3:18 ng unang 1, huwag tayong iibig ng salita, ni ng dila man kundi ng gawa't katotohanan. Ito si Butlay, puro salita lang ng salita, hangin lang, yabang lang, hindi na ako magtataka. Bakit? Ikalawang Timoteo 3:1, datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, at isa ka na doon. Naisip ko tuloy yung kante. Ang bagay ditong kanta sa tao nito tas tumatawa-tawa pa siya ngayon. Basahin natin ang 2:2 ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol. Therefore, kung ayon sa Biblia, yung pagtawa niya ngayon sa stand ko, hindi siya nakikinig,
Kaululan yun. Ngayon, saan niya naman na yung kaululan niya? Dun sa pastor niya. Time stop mo na. Bro, okay lang pag gumamit ng sa verse, bro. Pero pag ginagamit mo na freely, bro, hindi ko pinapayagang may banggit yung word Sige. doon. Okay. Proceed Sige, bro. moderator. Sige, moderator. I-wish na natin ito. Ngayon, saan niya nakuha iyon, yung konteksto dos ng Ecclesiastes? Ngayon, Last 5 basahin natin 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya yung sinasabi sa dos ng Ecclesiastes, yung pagtawa ay katumbas ng ulol na siguro nahawa na minsan sa pastor niya. Ngayon, balik tayo dun sa tamang pagtanggap kay Kristo. Time Tama stop. yun. Ulit. Bro, first Sige. warning ito sa iyo, bro. Sige, moderator, time pasensya issue. na. Nabanggit mo na naman. Ngayon, ano ba ang tamang pagtanggap kay Kristo? Sabi nga sa 12:48 ng Juan, sino mang nagtatakwil sa akin at hindi tumutupad sa aking salita, may isang hahatol sa kanila. Bakit? Dahil ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. Bakit? Dahil yung pagsunod sa utos, yun ang katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. At masusunod mo yung utos, hindi lang puro faith, babasa ng 2:8 verse 9 is out of context. Therefore, this pastor and this preacher ay hindi sa Diyos. Ngayon, sabi niya, sabi sa 8:47 ng 1, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Unang-una na sa kanya yun dahil hindi niya pinakikinggan yung salita ko. Ngayon, gibain mo ito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Itong ibabato ko sa yung argumento na gigibain mo mamaya sa pagtatanong, kalahati lang to ng stand ko. Ayokong lubusin eh. Baka mamaya ma-exorcist ka dyan eh. Il Lumino Patri di Spiritu Santo. Baka mamaya mapaso ka dyan eh. Moderator, ano natin? Wave na natin. So dyan nagtatapos mga kapatid ang negative presentation ng ating negative Brother Jared ng Roman Catholic Church. At syempre dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Kristohanong Isog ng Born Again. 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, unang tanong kapatid. Dahil sinutulan mo, o hindi mo sinasang-ayon ko na si Kristo ang tagapagligtas, tanong, sino ang tagapagligtas mo? Demonyo o simbahan? Dahil hindi si Kristo. Pambihira ka naman, no? Ito, sasagot ako, moderator. Si Kristo. Dahil ang pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo sa gawat katotohanan. 3:18 ng unang 1, pag tinutulan mo to, kalaban mo si Juan. Tanong pa! Wala ka bang pang-ipit? Tanong, panguntana. Next question. Next question. Tanong kasi pinutulan ay sinasangayunan mo na si Kristo ang tagapagligtas mo, sumasangayon ka sa tema ko. Tama, mali. Yung tema mo mali, yung tema ko tama. Dahil ang pagtanggap kay Kristo, moderator, ang pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos ni Kristo, 12:48 of Book of John, 3:18 of Book of John. Gibain mo naman, Bira. Suntukin mo! Hindi, panguntana. Next question. Sabi mo kanina, si Kristo tagapagligtas mo. At sinabi mo naman ngayon sa start ko, si Kristo, sumasang-ayon ka ba? Dahil ang tema ko, si Kristo ang tagapagligtas. Sabi mo ngayon, hindi ka sumasang-ayon. Ang tanong, ano ang tama mong sagot? Yung kalawa. Parehas tama yun, ikaw lang ang walang tama. Bakit? Ito sagot ko, moderator. Dahil si Kristong tagapagligtas, mayroong binigay si Kristong instruction. At isa doon, yung pagtanggap sa kanyang utos na hindi tinatanggap ng born again. Bakit? 3:18 ng unang 1, 12:48 ng 1. Gibain mo naman. Wala ka bang bagong tanong? Ano ka ba naman? Sunod na tanong. Sabi sa plain English version, chapter 4, verse 12, only Jesus can save people. Tama o mali? Pakisagot. Tama, moderator, sasagot ako Proceed 20 seconds. Bumabalapak, moderator, objection, moderator. Time stop muna, time stop. distraction. Okay, brother affirmative na didistract yung ating kabilahan. Okay, so Sorry. proceed ka. Pwede kang mag-mute para hindi ka madinig. Brother Jared, proceed ka bro. 20 seconds bro. Tama yun. Jesus is the way. Jesus only can save us. Paano? Sa pamamagitan ng gawat katotohanan. Bakit? Dahil ang pagtatakwil kay Kristo, pagtatakwil sa utos ni Kristo. 12:48 ng 1. Makinig ka. Gibayin mo. Panguntana. Sabi mo, yung binasa ko ngayon sa Acts chapter 4 verse 12, yun ang tema ko, yun ang napatunayan ko, yun litra por litra, sinabi mo tama yun. Tanong, sinong tama sa atin? Ako na sinabi mo na tama o ikaw na sinabi mo na mali ang pag-unawa mo? Sinong tama?
Ako, siyempre, bakit yung sinasabi ko, yung context ng Biblia, hindi yung out of context na binabasa mo, nakapirasong verse lang ng Biblia. Bakit? Dahil ang pagtanggap kay Kristo, pagtanggap sa utos ni Kristo. 12:48 ng 1. Makinig ka naman, wala ka bang pang-ipit? Ipitin mo naman ako. Panguntana, pastor, panguntana. Next question. Sabi mo tama ka. At ang sabi mo mali ako. Yung binasa ko mali ba o yung ikaw lang ang may mali? Ikaw lang mali. Pakisagot. O sige, ito sagot ko, moderator ha. Ang tama yung binasa mo, pero hindi mo alam yung context. Ikaw yung mali. Tama yung binasa mo, pinaunawa ko lang sa'yo. Bakit? Dahil ang si Kristo daan, ang tamang pagliligtas ni Kristo, pagtanggap kay Kristo, 12:48 ng 1, yung pagtanggap sa utos ni Kristo. Di mo pinapansin, binabasa ko, napapagalataan sa demonyo ka talaga. Next question. Next question. Sabi mo, tama yung binasa ko. At ang tema ko ay Tagalog. Ang sabi doon, patutunayan ko na si Kristo ang tagapagligtas. Sa English po yan, only Jesus can save people. Ang tanong, tama ba ito yung tema ko at pinanslate ko sa English o mali yung English dito? Tama yung English, pero mali ka. Bakit? Ito, babaunawa ko. Kulang kasi yung sa'yo eh. Alamin mo yung konteksto ng Biblia. Only Jesus can save. Paano? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa utos niya na hindi mo tinatanggap. Kaya balikwas ka dyan, Brad, balikwas ka. Huwag mo sabihin panalo ka. Balikwas ka dahil di mo nauunawaan. 12:48 ng 1. Next question. Next Ipitin question. mo naman ako. Ipit! Kasi sinangayunan mo na eh. Ito na ang tanong ko kasi talo ka na eh. Sunod tanong ko. Ito tanong ko. Meron ka bang mababasa na relihiyon ang makapagligtas? Yes or no? Pakisagot. Objection, moderator. Time stop. Ang tanong niya sa akin, meron bang makakapagligtas? Meron bang mababasa? Tapos yes or no? Kala ko ba magbabasa? Tapos lalagyan mong yes or no? Ano babasa ko? okay. Yes, no, yes, no. Okay. So, ang objection niya doon sa premise ng tanong plus yung sa pagpipilian. Meron ka bang counter objection doon, Kristohanong Isog? Yes po, moderator. Proceed lang. Okay. Kini akong moderator, objection. Mm. Tinanong ko siya kasi pinasangayon na niya eh na ang tema ko ay si Kristo lang ang kapagligtas. Ngayon, tinanong ko naman, mayroon po bang mababasa sa relihiyon makapagligtas? Ang tema ko, hindi yan makapagligtas eh. Yan ang tanong ko. Okay, Moderator. so desisyon natin dyan, yung tanong ng ating affirmative, tinitingnan ko yan as a valid question ha, na meron ba daw mababasa na ganon ang pagpipilian, yes or no, brother brother Jared ha. So, bro, pipili ka ba bro or doon ka sa 10 seconds? Okay. Ano ito, bro? 10 seconds tayo. Proceed bro. Bakit? Dahil ang ibig sabihin ng relihiyon, triskia. At isa sa definition ng triskia ay pagsamba. Tanong, ipakaliligtas ba yung pagsamba? Utos nga yun eh. 3:15 ng unang Pedro, di ikaliligtas. Next question! Next question. Ipitin mo naman 10 ako, seconds. pambihira ka naman, bro. Next question. Okay, doon na tanong. Sabi mo ang triskia ay pagsamba. Saan mababasa yung dictionary na yan? Saan mabasa? Ito basahin natin. Bihira ka naman, no? Nandun mismo sa Greek interlineal ng salitang pagsamba. Kung hindi ka marunong ng Greek interlineal, basahin mo. Wala akong Time stop. Mauna muna. Objection, moderator. Okay. Nadinig ko. Si Kristohanong Isog muna yung naunang nagsalita ng objection ha. Proceed ka muna bro. Tapos counter naman si Jared, meron naman. Bro? Okay. Rules number 4, pag tinanong sino or saan mo dapat sumagot ka. Yan ang rules number 4 sa moderator. Okay. Yan po, moderator. Nag-object dahil doon sa rule number 4. Brother Jared, meron ka bang counter objection doon? Meron. Sabi ko meron. Doon mismo sa 3:15 ng unang Pedro. Dahil yung Greek interlineal nun, triskia o pagsamba. Okay. Ano ka ba naman? Di ko ba marunong ng Greek? Okay. So ganito. Alam ko ba lang passport? Okay na yan bro. So ganito na ang aking decision diyan, ang hinahanap kasi ng ating affirmative yung saan or parang Bible, hindi Bible, yung title ba. However, brother affirmative, meron siyang binabanggit na yung Greek interlinear. Tinatanggap ko yun as a valid answer ha doon sa hinahanap mo. Ngayon ganito, since naputol yung sa pagsagot niya doon, brother Jared, 20 seconds sa'yo bro. Proceed ka sa pagpapaliwanag bro. O sige, ngayon, yung Greek interlinear sa 3:15 of 1 Peter, may kasama dong pagsamba kasi ang nakalagay doon ay ang karampatang pagsamba kay Kristo, yung tamang pagsagot.
At ang nakalagay sa Greek interlinear in G, nalimutan ko lang yung number, ang nakalagay doon, Triskia. Ibig sabihin, ang definition ng Next question. pagsamba. 20 seconds. Next question. Okay. Sunod Yun na ang panguntana. Sunod nga pangutana, gikan sa walay pagtugot o granted accepted ang pangutana. Kay matod mo ang Triskia ay pagsamba. Ang tanong, sino ang sinasamba mo na makapagligtas sa iyo? Sagot. Aba, syempre, si Kristo. Bakit? 2:13 nandito dahil siyang Diyos na katagapagligtas. Paano? Sa pamamagitan ng gawa't katotohanan. Bakit? 12:48 ng 1, ang pagtatakwil kay Kristo, pagtatakwil sa gawa at utos ni Kristo na itinakwil ng born again. Oh, hindi mo ako naiipit. Next question. Next question. Just 1 minute. Ang tanong ko kanina, sino ang tagapagligtas mo? Ang sagot mo, si Kristo. Yun ang tema ko, na si Kristo ang tagapagligtas. Ngayon, sumang-ayon ka na sa tema ko o hindi pa rin? Hindi. Bakit? Dahil sa'yo, faith alone. Sa akin, faith without works is death. Bakit? Dahil ang pagtanggap kay Kristo, 12:48 ng 1, yung pagtanggap sa utos ni Kristo. Paulit-ulit, moderator, wala bang bago dyan? Ipitin mo naman ako. Puro kanin. Lagyan mo naman itlog. Okay. Next question. Ito tanong ha. Alam kong tama tong faith without works is dead. Ang tanong ko, saan ba yun nababasa mo para hindi mo para mali kang bersikulo eh? Saan ba yun nababasa mo? Saan daw? Saan? Hindi mo alam? Oh, Tago. 2:26 ng Santiago. Okay. Dahil ginamit mo yung Santiago 2:26 at Santiago 2:19 ba na? 17. Ang tanong, yan bang mga tao na yan ay Time. hindi 7 minutes time. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Mute muna kayo mga kapatid ha. At dito tayo sa rebuttal stand. At shoutout pala sa ating 220 plus live viewers ngayon. Meron tayong 376 comments. Magbabasa ako ng iilang comment na nahahagip ko dito mga kapatid ha. So shoutout pala mga kapatid kay Jeff T. John Oreta, si Pastor Jeff dito, si Stephen Tawa-tawa ang gilapwaan. Shoutout din kay Drami Ace, ipit na talaga. Sabi naman ni Pastor Rian Puentes, congratulations Jared, Sorianong Soriano ka na. Shoutout din kay Emmy Alfonso, ang hangin kapit kaiba ito si Bro Jared. Shoutout din kay Jemuel Bungalos, wow, nice viewers. Shoutout din kay Torelia Rodilin, pilit tawa ni Butlay. Shoutout din kay Ronan Angguring, di mo kami maluloko, Eli Soriano. Shoutout din kay Stephen Butlay, pangutana ni Butlay. Ay, Butlog pala. Ayan. Raymond D. Jesus, mura mani og okay, hindi ko pwedeng bangkitin to. Si Butlay, bisag walay katawanan, kahit daw hindi nakakatawa, makatawa man murag delikado ning tawhana. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya dyan. I know maraming supporter din si Brother Cristuano, no? Kasi sa Bisaya nga, at si Brother Jared sa Tagalog to. Amy Alfonso, basta kalaban RCC, daming viewers. Nazi Ozlas Fuentes, selosang palaka. Nadamay pa dito si Pastor Ray na mautis, shoutout sa iyo bro. Wilwin Abad Kabantog, tuwang-tuwa si Pastor. Okay. Hanap tayo ng comment na para sa kanila. Eugene Gapo, si Fuentes okay. Ba't pa si Pastor Ray yung pinag-usapan niyo dito? Shoutout din kay Danza de la Muerte, Oscar, dili na magsilbi kay kulang og mga Bible verse o pagsabot out of context. So yung pagpaunawa daw is out of context, sabi niya. Ron Retes, sige og pakpak pero walay kapunto si Pastor, 10% putlay. Sige daw, lagi daw pumapalakpak pero hindi nakapuntos si Pastor, 10%. Ayan. So, shoutout din kay Stephen, self-gratified ning style ni Butlay, kauwaw. So, self-gratified daw yung style, tapos nakakahiya si Butlay, sabi niya. Shoutout din kay Dino Diaz, Pastor Dino Diaz ng Baptist. Sabi niya. Si Felipe Orejo, pang kinder ang tabong mo, Butlay. Ayan. Sabi ni Pastor Dino Diaz, good question. Stephen, kaning si Puentes, why masulti, uban, balik-balik. Ayan.
Rolly Guranid Samosino, hindi pa nadadala yan si Butlay At shoutout din mga kapatid kay dito tayo sa sa dulo. Mayo 31 si Puentes. Shoutout din kay Rex. Luoy si Pastor nagkalipong-lipong. Kawawa daw si Pastor nagkahilo-hilo. Ayan. So, share with Abad ipa-define sa ni Puentes. So, ayan mga kapatid. So, mga kapatid, ay Kalka Edong Manalo, syempre. Yung kasama ko sa Templar of Truth. Shoutout sa iyo, bro. Sabi niya, wag na kayong mag-debate. Ako pa rin naman nagmamay-ari ng inyong mga kaluluwa. Kalka Edong Manalo. Mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Siyempre, mauna dito si Brother Cristohanong Isog. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating na affirmative na walang relihiyong makakapagligtas at kundi ang Panginoong Hesus lamang. Bro, rebuttal 10 minutes. Your time start now. Okay, mayong paglili sa itong mga kabisaya nga viewers diha no sa Bohol, mga kahigala, Cebu ug Mindanao. Sa ato ang moderator, mga kahigala, ug sa atong katpang. So, napatutunayan ko nga ngayon mga kapatid, yung tema ko na si Kristo ang tagapagligtas. At tinanong ko si Jared, sumasangayon naman na si Kristo ang tagapagligtas. Kaya tinanong ko kapatid ng paulit-ulit, yung tanong niya kapatid, yung sagot niya, si Kristo talaga. Nako, naloko na mga kapatid. Kaya, kayo na ang bahala mga kapatid, kung sino ang naluka pa dito sa Bisaya pa, no? Kasi napakalinaw kapatid Yung mga tanong ko kapatid, tinatanong ko sa kanya na sino ang tagapagligtas. Pag sinabing sino, may itinuturo siya. Sino bang tinuturo niya? Si Kristo. Anong tema ko? Si Kristo ang tagapagligtas. Hindi sumangayon. Tapos na parang debate pero pinatuloy kasi mayroong rebuttal Patuloy kong ipahiya ito. Ipatuloy kong napalukapahin ito si Jared kasi hindi na makinig ko. Parang sabi ng Biblia, ang hindi makinig sa salita ng Panginoon ay sa diablo. Talagang sa diablo siya. Kasi kanina yung pahayag niya, pinakinggan ko, yung ginamit niya, Episodos 8 lang Ang sabi niya, ang sabi sa Episodos 8, binasa niya. Yung pagbabasa niya, kapatid, sa Tagalog, sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinanong niya ako kanina mga kapatid. Faith alone hindi siya sumasangayon sa aking pagpatunay mga kapatid na faith alone lang ako. Kaya mga kapatid, sabi dito mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong, meron ba itong gawa? Wala. Nakuloko-loko aral pala ng mga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Mga kapatid, kaya mag-aral tayo sa Biblia mga kapatid. Tapos na nga ang debate kasi napatunayan ko, sa tema ko pa lang na si Kristo ang tagapagligtas. Sa English, ginamit ko English kasi ito international language Ang sabi ng English, basahin natin sa tatlong version mga kapatid sa English, sa plain English version o sa expanded Bible o sa AC English Bible. Unsa daw gingon? Only Jesus can save people. Yung tema ko, yan ang tema ko. Di napatunayan. Tinanong ko kanina kapatid si Jared, saan mababasa na ang relihiyon ay makapagligtas? Hindi nakasagot. Walang sagot. Nag-objection. Nag-10 seconds. Kasi wala naman talagang mababasa na ang relihiyon, na ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romansa, dili na may makaluwas. Kaya na siya ay mabasa kapitulo, bersikulo. Kaya mga kapatid,
Pakinggan niyo ang aking mga talata, mga kapatid. Ito'y nagsasabi ng totoo. Nasabi ng Judas, mga kapatid, 1:25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sino? Sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang tagapagligtas ko. Hindi kay Jared kasi sinalikwan niya sa Bisaya pa. No? Sabi ng Juan 3:36, ang sino mang hindi sumampalataya sa anak ay hindi maliligtas. Nako, impas ni Jared. Kasi yung paniniwala niya na ang tagapagligtas ay relihiyon. Meron ba mababasa? Wala. Wala nga mababasa sa Griego na relihiyon Sa KJV. Iwan ko sa sa ibang version meron. Triskeia. Iyon ang Greek ng Triskeia. Tanungin ko kasi nag-Greek yan kapatid si Jared nag-Greek yan. Parang maraming alam yan. Tanungin ko mamaya yan. Tanungin ko kung may masagot ba to sa Greek. Kasi siya ang naguna Anong sabi niya? Anong Greek ng reliyon? Alam mo, hindi. Sagot naman tayo. Alam. Triskeia. Ayan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, tanungin yan natin mamaya sa rebuttal. Kasi ang rebuttal, pwede ng itanong Kahit wala sa tema, pwede yan. Kasi rebuttal yan Sabi ng moderator, yan ang rules Pero sa unang stand, hindi talaga pwede magtanong sa hindi naman ninilatag. Kaya mga kapatid, sa rebuttal tayo magtanong sa Griego niya. Kung alam ba niya, hindi na lang. Mamaya na lang kasi baka mag-research yan. Kasi alam kong walang alam yan Kaya mga kapatid, pakinggan natin mabuti ang salita ng Panginoon. Si Jesucristo lang ang nagpakamatay sa krus, mga kahigala. Sa Bisaya pa. No? Matudri sa John 3:16, mga kahigala, tungod sa gugma sa Dios nga si Jesucristo. Bisan ikaw usa ka makasasala, mga kahigala, bisan tayo ay tayong lahat makasalanan, iniligtas pa rin tayo ng Panginoong Jesucristo kahit kamatayan pa niya. Makapangyarihan naman siya, 'di ba? Pwede naman niyang gawin na maggawa lang siya ng maraming tao na palansang doon sa cross para tayo maligtas. Pero hindi. Yung ginawa ni Kristo, siya mismo ang nag-offer ng kaniyang buhay para tayo maligtas. At ang sabi ng mga pagano, mga kahigala, hindi si Kristo ang tagapagligtas dahil mayroong relihiyon. Ang tanong, anong purpose ng pagpakamatay ni Kristo sa cross? Di ba? For our salvation? Okay, salamat moderator. Sabi dito, mga kapatid, John chapter 3 verse 16, sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya't iminigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Sabi na, bugtong na anak. Ibig sabihin, iisa lang, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng unang Timoteo 2:5-6, sa Tagalog version, mga kagala, sapagkat may iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang tao si Kristo, si Jesus, na nagbigay ng kaniyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Litra por litra, pantubos, buot pasabot, manluluwas. Kaya sabi ng gawa, mga kapatid, sabi ng gawa, only Jesus can save people. Sabi ng Plain English Version, sabi ng Expanded Bible, Jesus is the only one can save people. Sabi ng Isib English Bible, only Jesus can save people. Pag sinabing only, meron pa ba? Wala na. Baka si Kibuloy, magliligtas sa'yo. Pwede pa yon. Kasi disappointed son yun Pero dito tayo sa ating topic, mga kapatid, na wala talagang relihiyon na makapagligtas. Yan ang totoong aral ng Christian, mga kahigala. Yan ang totoong aral na aming ipinangaral sa inyong lahat na hindi pa nakaalam sa katotohanan. Kaya, kapatid,
magsisi ka na bago pa mahuli ang lahat. Kasi sabi ng Isaiah 56:5, dangup sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpitas samtang duol pa. So mga igsoon, alagad sa Ginoo samtang sayo pa o sangpitas siya samtang duol pa. So kini lang akong rebuttal, moderator. Salamat kayo sa tanang viewers nga mga Bisaya. Salamat kayo. God bless. So dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative Brother Kristohanong Isog ng Born Again. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now, bro. Sabi mo kanina, binasa mo ang pinantubos ni Kristo ang dugo niya para sa ating mga kasalanan. Tanong ko sa iyo, para lang ba sa mga kasalanan? Yes or no? Yes, para sa ating mga kasalanan, para tayo maligtas. Kasi hindi tayo maligtas pag hindi siya nagpakamatay sa cross. Yan ang sinasabi ng Biblia, kapatid. Kaya mag-aral ka, kapatid, ha? Tanong. Okay. Sabi sa 20:28 ng Gawa, Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi mo, para sa mga kasalanan lang. Ngayon, bakit sabi sa 20:28 ng Gawa, binili rin ni Kristo ng dugo niyang iglesia? Ngayon sabi mo, ang kasalanan lang. Tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Pablo? Ang matalino, kaming dalawa. Kasi sabi niyan, kapatid, iglesia, buot pasabot, ecclesia. What is ecclesia? Group of people. Mag-aral ka, kapatid. Wala kang alam sa Griego. Okay. Sabi mo kanina, dalawa kayo ni Pablo. Saan mabasa sa Biblia na kayong dalawa ni Pablo matalino? Meron bang mabasa o wala mabasa? 10 seconds, moderator. Sid. Wala akong mababasa sa Biblia kasi sabi ko, kapatid, kaming duha, parehang diet, or sa Tagalog pa, kaming dalawa, Next question. 10 seconds. Okay. Okay. Sabi mo kanina, dalawa kayo ni Pablo na matalino. Tinatanggap mo ba na sinabi mo ito ngayong oras na ito? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap categorical? Yes, matalino kaya kaming dalawa ni Pablo. Yan ang turo ng Biblia. Sige. Sa Synastic Gospel ni Kristo, meron bang itinuro si Kristo na ikaw butlay, ikaw Pablo, dalawa kayong matalino? Meron bang mabasa sa Biblia o wala yung mabasa sa Biblia? Okay, sagot. Wala. Kasi wala pa ako doon Ambo. Sus, mga kahigala, mga kaigsunan, wala pa. Kasi wala pa ako doon Ano, per century, meron ako. Ikaw magaling, pa kasi itlog, simpa pa. Utang Sunod pangutana. Sunod na tanong. Sunod pangutana. Sabi mo, wala ka pa doon. Ngayon, sabi mo kanina, matalino ka kay Pablo. Matalino kayong dalawa ni Pablo. Ngayon sabi mo, wala ka per century. Tanong ko ulit sa'yo, meron bang mabasa sa history? Ngayon, 2025, na sinabi ng world history na kayong dalawa ni Pablo ay matalino. Meron ba o wala mabasa? Pala si question na 10 seconds. Proceed. Okay. Wala talaga mababasa kasi hindi naman ako sikat kasi ang salita ng Panginoon, kapatid, yun ang sinasabi ko, yun ang sikat. 10 seconds. Next question. 10 seconds. Okay. Ngayon, lahat ba ng sinasabi mo ay katotohanan? Yes or no? Yes, ikaw lang ang may sinungaling dito Sunod tanong. Okay, ikaw lang ngayon sinabi mo lahat ay katotohanan. Yes. Ibig sabihin, kasama doon yung dalawa kayo ni Pablo matalino. Tanong ko sa iyo, kung lahat ng sinasabi mo ay katotohanan, meron ka bang batayan, historically speaking, na sinasabi na kayong dalawa ni Pablo ay matalino? Meron o wala? Sagot, wala. Kasi hindi ako nakakilala kahit ng Google Bakit ikaw, kilala ka ba ng Google? Kilala ka ba ng history mo? Wala nga, hindi ka nga kilala dito halos. Wala kang nakakilala dito sa iyo. Sabi ni Jando Alabados, wala kang church dito. Kaya umanig ka sa Iglesia Apostolika Romansa. Next question. Sunod tanong. Sabi mo kanina, lahat ng iyong sinabi ay katotohanan. Ngayon, tinanong ko, meron ka bang mababasa? Wala. Ibig sabihin, kinakain mo na naman yung sinasabi mo na sinabi mo lahat may katotohanan. Ngayon wala ka nang batayan, therefore wala sa katotohanan. Tanong ko sa iyo, tama ba ito o dili tama?
Tama ako, ikaw mali. Kasi, Objection, moderator. Time stop. Objection. Okay, objection mo na. Anong Ang objection? aking- Negative. Ang aking panguntana i-categorical. Ang tanong ko sa kanya ay tama ba yung sinabi ko kanina? Hindi ko sinabing tama ka, kundi yung sinabi ko tama o dili tama. Okay, so 10 seconds. okay, proceed. 10 10 seconds yung gagamitin dito. Proceed, bro. Okay. Hindi ka talaga tama kasi ikaw yung nagsupak sa Biblia. Wala kang alam kasi sa Biblia eh. Kaya sabi Next mo question, kanina. 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay. Sabi mo kanina wala akong alam. Ibig Yes. sabihin mangmang pala ako? Wala pa. Yes, mangmang ka. Okay. Ngayon, sunod na panguntana. Sabi sa 1.27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan o ang kaliit-liitan ng sanglibutan. Ibig sabihin, tinatanggap mo, mangmang ako sa Diyos ako, ayon kay Apostol Pablo sa 1.27 ng unang Korinto. Tama ba ito o dili tama? Wala ka sa bersikulo na binasa mo. Huwag kang mag-assume. Moderator, objection. Time stop mo na. Objection, unahin natin, Brother Jared. Ano yan? Sabi niya kanina, mangmang ako. Ngayon, binasa ko yung context ng 1.27 of 1 Corinthians, ang pinili ng Diyos, mangmang ng sanglibutan. Tanong ko sa kanya, tama ba itong 140 o 127 of 1 Corinthians? Tama o dili tama? Hindi marunong sumagot, impit na. Okay, so doon tayo sa tama or hindi tama. Brother Affirmative, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang mamili? Ready na ako, bro. Sige, pili ka muna, bro. Anong pinipili mo, bro? Ang verse na quote mo, tama yun. Okay, bro, ganito, bro. Wait lang. Ang unang lalabas sa bibig mo, bro, yung pagpipilian, bro, ha, dahil nag-object na. So, ang sagot mo, bro, ay tama, bro? Yes, bro, tama Okay, yun. 20 seconds, bro. 20 seconds doon sa tama mo, bro. Okay. Tama yung namit mong versikulo kapitulo. Pero mali ka pag meron ka doon kasi 15 years old ka pa lang. Ako, loko-loko aral na ito. Okay, next question. Sunod na panguntana. Tama ba ang 1.27 ng unang Korinto ang pinili ng Diyos ay mangmang ng sanglibutan? Tama o dili tama? Okay. Ang Biblia tama. Tama ha. Pero ikaw dili lagi tama. Mali ka. Sunod pangutana, balik-balik. Next question. Panguntana, sunod. Sabi mo kanina, mangmang ako. Tama ba ito o dili tama? Objection mo dito. Time stop. Okay. Wala na tanong. Okay, Impit na. wait lang, Brother Jared. Ang objection dito yung paulit-ulit na tanong. Brother Jared, meron ka bang counter objection doon before ako hahatol? Ang counter objection ko, lumabas sa bibig niya yon. Kailangan niyang panindigan yon because this is a debate, not Okay. a basketball. Okay. So magde-decide muna ako. Bro, wala pa kasi akong rules dito na ilan yung tanong na ipaulit-ulit. Minsan kasi ginagamit yan ng mga debater doon sa style niya bakit nila inuulit ang tanong. Kaya pinapahintulutan ko pa yan kahit gaano ka dami yung inuulit na tanong. However, pwede mo namang sagutin yan ng 10 seconds kung anong dahilan mo bakit ang gagawin doon. So, again, sasagutin mo ba, bro, ng 20 seconds or yung 10 seconds na? Okay. Bro. Proceed, bro, 10 seconds. Ito sagot ko kapatid ha. Talagang tama naman ang Biblia, pero huwag mong tama ka kasi may tama ka eh. Wala kang tama. Puro ka mali. Kasi Next question, 10 seconds. Okay. Sunod na panguntana. Ngayon tama ang 1.27 ng unang Korinto. Ibig sabihin, sang-ayon ka sa konteksto nito na ang pinili ng Diyos ay mangmang. Tinatanggap mo ang akong panguntana o dili mo tinatanggap? Categorical. Okay. Hindi ko talaga tinatanggap yung pangutana dong. Kaya nga naman dong. Nga naman. Di balik-balik naman yung pangutana god. Unya, imo i-claim nga ikaw ang tama. Unya, ang Biblia may mali. Butang sunod ka na. Ibisaya na tika. Sunod na panguntana. Sabi mo kanina, tama ang 1.27 ng unang Korinto. Therefore, tinatanggap mo sa konteksto ng verse ay pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Hindi ko sinabing ako tama. Ang akong panguntana ganito.
Tama ba ang 1.27 ng unang Korinto na ang pinili ng Diyos ay mangmang? Tama ba ito o dili tama? Sagot. Okay. Tama ang Diyos, pero ikaw hindi tama kasi sabi ng Biblia, sagutin na kita. Roma 1:22, nagtuon sila na malamon sila, pero mga buwang-buwang day, mga mangmang. Time. 7 minutes Sunod. time. 7 minutes time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo sa rebuttal naman ng negative. Bago natin puntahan yan, syempre, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Meron pa din tayong 200 plus live viewers ngayon. At babasa ko ng mga iilang comment dito mga kapatid. Shoutout kay Philip Erojo. Pastor Fuentes, turuan mo muna magtagalog itong OGT mo na si Butlay. Shoutout din kay Eno Senti. Wala na'y Tagalog. Shoutout din kay Kalka Edong. Asar talo si Butlay. Shoutout din kay Leo Manzano, haha, dong na tawon, luuya kayo, na sabog talaga. Shoutout din kay Pastor, ipit na si Butlay. Shoutout din kay Eno Sinti, tumatawa lang siya dito. Ayan, Sherwin Abad, ipit na. Lezel Pino Kalibog, relax kayo si Jared. Relax kaayo si Jared. Basta nasa katotohanan, God bless you, Jared. Shoutout din kay Dino Diaz, walang ibang sisisihin dito kundi si Bro Rasha. Shoutout din kay Dream Ace, grabe logic and analogy ni Bro Jared. Shoutout din kay Loli Pagtalunan, ipagtanggol mo yung mga born again, wag, ayan, dito pwedeng banggitin. Shoutout din dito kay Carlos, mababang logic mo, nagpatalo sa'yo Butlay. Shoutout din kay Leo Manzano, hatulan na yan, talo na yan si Butlay, puro basura ang sagot. Hahaha, ipit na ipit. Shoutout din kay Nazel Oslas, ipit na Butlay. Raymond Di Jesus, si Butlay may nagtama. At shoutout din kay Jason Tanghap, the mother of Harlot ang RCC cult. Hahaha. Shoutout din kay Danza de la Muerte, Gidula-dulaan Karaman Oscar. Hahaha, Butlay. At ayan, maraming comment tayo mga kapatid. So, maraming salamat again sa mga lahat na nag-comment. So, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time start now. 10 minutes. Magandang tanghali mga kapatid, mga igsoon. Ngayon nakita natin ang kapasidades ni Butlay. Talagang butlog. Bakit? Dahil lahat ng binasa niyang sitas is out of context. Tama yung nasa English. Jesus only can save us. Tama. Pero may paraan si Kristo kung paano tayong maligtas sa pamamagitan niya. Bakit? Ulitin ko na naman, Butlay. Ilang beses ko pa bang babasahin to para pumasok sa kukuti mo, Butlay? Nako. Alam niyo mga kapatid, yung binasa niyang 8:47 ng 1, sa kanya lang rin tatama yun eh. Na ano? Na ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang hindi nakikinig hindi sa Diyos, siya yun. Bakit? Binasa ko na 12:48 ng 1, 20:28 ng gawa, hindi niya pinakinggan. Sa makatwid, yung talatang binabasa niya, dumali rin sa kanya. Kumbaga dumura siya pataas, dumali rin ulit sa mukha niya. Talagang itong Butlay na ito, butlog talaga ito. O ngayon, basahin natin ulit ang mga binasa niya sa English. Ang nakalagay, Jesus only can save us. That's correct. But Jesus give the instruction how to save us. Paano? Aba, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos niya. Butlay. Sino ba pastor mo? Butlay. Ikaw ba pastor dyan? Yung pastor mo na. Kayo mga miyembro kayo nagpupumilit kayong gibain ng Iglesia Katolika. Hindi nyo magigibang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sultot kasi kayo. Kailan lang kayo lumitaw, Butlay? Pati ikaw, Butlay. Ngayon, binasa niya rin yung 1:27 ng unang Korinto. Ako pala nagbasa. Sabi niya sa akin, ang una kong pangutana sa kanya, mangmang ba ako? Mangmang daw ako. Ngayon, tama ba ang 1:27 ng unang Korinto? Pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan? Tama daw. Di ibig sabihin, tinatanggap niya sa Diyos ako, siya hindi. Bakit? Dahil sabi mismo sa 1:27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos o yung sa Diyos ay yung mangmang ng sanglibutan. Ano ka ngayong Butlay? Hanggang yabang ka na lang, ano?
Tapos, ang dami nyo pa sa mga post nyo. Lampasuhin nyo yun si Jared, RCC, lalo na pag Biblia Batayan. Hoy, dati kong Bible alone, ano ka, kaya alam ko galawan mo. Alam ko yung katusuhan nyo. Mga 8:44. O, basahin natin. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Bakit? Yung nasa ng inyong yung ibig mong gawin eh. Isa doon ang kayabangan. Bakit? Dahil ikaw ang tinatuparan ng ikalawa o 2 Timothy 3:1 verse 5 na nakaalinsabay ng panahong mapanganib darating ang mga mayayabang na tao. Isa ka na doon. Isa ka na doon. Isa ka na doon. Kaya nga merong kante, kung natapos ko ang aking pag-aaral, doon sana'y mayroon na akong, ayun ayan tuloy. Hindi ko pa nakagraduate. Bihiras ka naman. Yan kasi ang mga born again. Babasa 3:5 of 1 out of context. All the verse that born again use is out of context, like Butlay. Now, she is speaking English or he is speaking English because the English is international language. So, he don't know the context of English that the verse that he read today. Why? Because according to his verse that he read, Jesus Christ is the Savior. Right. But Jesus Christ give the instruction how Jesus Christ save us. And that is the foundation and truth. And that's in 3:15 of 1 Timothy. And not only 3:15 of 1 Timothy, Butlay. Hindi lang yan, napakaraming talata. Lalong-lalo na yung paulit-ulit kong binabasa 12:48 naman, na sino mang nagtatakul sa akin, ay nagtatakul sa aking salita. Ikaw tinakwil mo yung salita ni Kristo eh. Dahil ang sabi mismo ni Apostol Juan sa 3:18 ng unang Juan, huwag tayong umibig ng salita, Butlay, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan yan. Yabang mo ha? Nahampas ka tuloy ng sarili mong sinabi. Una kasi yabang eh. Ang yabang mo, Butlay. Ilang beses ka nang pinataob. Pinataob ka na ni Bro Paul Alima. Pinataob ka na ng mga CFD, pati yung pastor mo na mahaba buhok, pinataob ni Father Darwin. Tapos ako lalabanan mo. Ayoko lang sabing Ngayon, kung magalit ako sa iyo, anong pakialam ko? Utos naman yun eh. 12:9 ng Roma, kapuotan ninyong masama. Bakit? Hindi ka kasi nakikinig ng salita ng Diyos, kaya masama ka eh. 8:47 ng 1 ulit. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat hindi nyo naririnig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Hindi ka kasi sa Diyos. Kaya dapat ka lang kapuotan, pati yung aral nyo. Babasa-basa, tatanungin ako sa Greek. Tanungin mo, ang alam ko lang na Greek, yung Triskia. Huwag mo kong tatanungin sa iba dahil hindi ko pinag-aralan yan. Pero tanungin mo ako dun sa sinabi ko, wala akong nilatag na Greek, kaya huwag kang magtanong ng Greek. Balak mo siguro makascore sa akin, Hindi ka makakascore. Hindi ka makakascore kay Mo, Jared. Itong taong ito. Puro yabang ang mga pinagsasabi mo. Tapos sasabihin mo, Iglesia Katolika, Apostolika, Romansya. Nako, yari ka sa imperyo ng Roma. Hindi mo ba alam, ang Roma inibig ng Diyos, tapos sasabihin mo, Romansya? O, basahin natin sa 1:7 ng Roma. Sa lahat ninyong nanganak sa Roma, iniibig ng Diyos. Ala, yari ka sa Diyos. Yung iniibig ng Diyos, inalipusta na mo. At hindi mo lang inalipusta, pinalitan mo pa. Sukat mo, palitan mo, Romansya. Iniibig ng Diyos ang Roma. At wala naman kayong lokal sa Roma. Ibig sabihin, hindi kayo iniibig ng Diyos. Dito lang kayo sa Pilipinas. Hoy, paano kayo magiging tunay na iglesia? Ang dami yung denomination. Born again Christian. Jesus is Lord, born again Christian. Pangako sa Diyos, born again Christian. Ang daming born again Christian. Meron pa kayong kanta yung kami magpupuri sa Panginoon. Kami tas magtataas ng panyo. Magtataas ng panyo. Kami magpupuri sa Panginoon. Kami magpupuri sa Panginoon. Kami magpupuri sa Panginoon. Tapos, palakpak na, mga kapatid, palakpak na. Nasa nang tayo sa opening. Iisa lang naman kayo. Pero, paksyon kayo. Paano kayo magiging sa Diyos niyan? Samantalang ang sabi ni Chris 17:11 ng what? Upang sila yung maging isa gaya naman natin. Ang Roman Catholic Church, 1st century hanggang ngayon, nakatatag. Kayo sulpot na, gaya-gaya pa. Ano? Ha? Ngayon ka mang-asar. Ngayon mo ilabas yabang mo. Puro yabang ka lang eh. Puro yabang ka lang. Ang akong panguntana, dili mo sinasagot. Dili mo sinasagot ang akong panguntana. Bakit? Dahil ipit ka na. Kung talagang totoong Kristiyano ka, sumagot ka sa akong panguntana. Bakit? 3:15 ng unang Pedro, handa dapat kayo sa pagsagot. Ang nangyayari sa kanya, hindi sumasagot. Di hindi sa Diyos ito.
Samantalang nga sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, ang magiging pananalita ninyo, oo, hindi, hindi. Ang humigit sa mga ito ay sama-sama. Ngayon, kung logically, pag tinatanong ka, sumagot ka. Sukat mo ang sagot idadamay mo ko dun sa sagot mo. Wala naman ako sinabing choices na Jared Tapos idadamay mo yung Jared. Ano ka ngayong butlay? Wala kang kadala-dala. Hindi na ako magtataka. Kasama ka doon sa 4:4 ng ikalawang Korinto na na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi ka kasi sumasampalataya Tama yung binasa mo, pero wala kang napatunayan. Dahil ang tamang pagtanggap kay Kristo, in 12:48 of Book of John, yung pagtanggap sa utos ni Kristo na hindi mo tinanggap. Wave na natin, moderator, pagbigyan natin itong si Butlay. So dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. At dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Cristohanong Isog, pa-unmute bro, 7 minutes. Your time start now bro. Unang tanong, alam mo ang Greek ng iglesia? Yes or no? Alam, Ecclesia. Okay, sunod tanong. Anong ibig sabihin ng iglesia? Pakisagot. Ang ibig sabihin ng Ecclesia is congregation of people. At according sa encyclopedia, yung unang-unang congregation of people in Greuler Encyclopedia is 120 person is founded by Jesus Christ. And that is not born again. That is Roman Catholic Church. Next question. Gibain mo. Aba naman Alam mo ba ang Greek na pure? Yes or no? Ano moderator ang tanong? Ano panguntana? Bro, medyo na paulit nga bro. Ano ang Greek ng Savior? Alam mo o hindi? Hindi. Next question. Hindi ko alam. Dahil hindi mo alam ang Savior, tinatanggap mo ba na mangmang ka? Yes or no? Hindi. Isa lang naman yung hindi ko alam tapos sasabihin mo mangmang. At kung tatanggapin ko mangmang ako, patunay yun na sa Diyos ako. 1:27 ng unang Korinto. Palibasa kasi sa'yo, hindi mo sinusunod si Kristo na nagpakababa. 2:5 ng Pilipos. Next question. Next panguntana, Pastor. Ipitin mo ako. Ang sabi mo mangmang ka. Totoo ba yun? Sabihin mo sa lahat ng tao dito. Totoo ba yun? Mangmang ka. Ayon sa Biblia, ito moderator. Time stop muna. Wait lang Jared. Unahin natin ang objection ng ating affirmative. Siya na una, tapos ikaw naman ha. Cristohanong Isog, objection mo na. Ang tanong ko, moderator, aminin mo ba na mangmang ka? Sabihin mo sa lahat ng nakikinig dito sa live ni Russia Vista. Sabihin mo, yan ang moderator. Yan. Okay, so yan yung tanong mo, aminin mo ba? Brother Jared, meron ka bang counter objection doon? Ang akong counter objection, moderator, ay wala sa tema ang kanyang sinabi. Ngayon, kung sasabihin kong mangmang ako, ayon sa Biblia, magbabasa ako. Okay. 1:27 ng unang Korinto. Wait lang bro. So, kasi bibigyan kita ng time sumagot naman dito. Ang tanong lang dito bro, aaminin mo ba na mangmang ka ngayon? I think ready ka namang sumagot doon, yung sinasabi mo. Bigyan kita ulit ng 20 seconds, Brother Jared. Proceed ka bro sa sagot mo bro. Kung ayon sa Biblia, oo. Bakit? Ito 1:27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Time stop na. Brother Cristohanon, anong concern natin bro? Bro, dapat akong ibalik ang pangutan ng moderator para matubag niya og direct para makuan ba? Okay, ganito bro. Pwede mo namang ulitin mamaya, pero i-proceed muna natin yung 20 seconds dito. Tapos pwede mong ilutin, basta ang sabi niya ay yung sinabi niya kanina. Proceed, i-reset ko ulit bro kasi na bro ha. Pwede mong ulitin mamaya. Proceed bro, Jared, sagot. Sige, ang akong sagot sa kanyang panguntana ay ganito. Yung 1:27 ng unang Korinto, it clarifies na tayo yung mga mangmang na pinili tayo ng Diyos. Tanong mo sa akin, mangmang ako, kung ayon sa Biblia, 1:27 ng unang Korinto, yun na nga. Sige, next question. Uulitin ko yung tanong. Ang tanong ko, sabihin mo sa lahat ng nanonood na mangmang ka kasi inamin mo yan. Time stop na. Unahin natin, may counter naman to. Lagi ha. Jared, anong objection natin?
ang karapatan niya magtanong cause I am under cross-examination, hindi mag-utos dahil hindi mo ako kasambahay. Huwag mo akong utusan, ang karapatan mo magtanong, hindi utusan ako. Ipitin mo Okay, ko. Yan, okay, moderator. okay. Ang objection dito, pautos daw yung tanong. Bro, affirmative, meron ka bang counter objection doon or magre-replace ka ng tanong? Counter objection, moderator. Proceed. Ang tanong ko, kasi naman siya, inamin niya, ang tanong ko, kaya ba sabihin sa social media na platform ni Russia Vista, mang ako, kaya mo yes or no? Pakisagot. Okay, so ito na, yung tanong, kaya mo ba yes or no? Brother Jared? No, Proceed ka, bro. pero biblically, yes. Bakit? 1:27 ng unang Korinto, pinili ng Diyos ang mangmang ng sanglibutan. Kala mo makakascore kay Bro Jared? Hindi. Yung founded by Jesus Christ ang kinaniban ko. Ayan, no? O, ipitin mo ko. Sunod na tanong, sabi mo, inamin mo na kasi, mangmang ka eh. Sunod tanong, anong grade ng Savior of Religion? Kasi hindi mo wala, kasi sinupag mo eh. Tinutulan mo eh. Objection, moderator, hindi ko narinig yung pangutana niya. Paulit mo na. Sige. Proceed ka, bro. So, ang tanong, anong grade ng Savior of Religion? Ano? Ang Pakisagot. ng Savior of Religion. Ang alam ko lang, yung religion, it's Triskia. Pero yung Savior, di ko alam. Wag mo kong pilitin sa hindi ko alam at hindi mo rin kayang hanapin. Mang-ipit ka naman. Next question. Sunod na panguntana. Dahil hindi mo alam, talagang mangmang ka talaga. Sabi ng Roma 1:22. Inamin mo ngayon, yes or no? Roma 1:22. Yes or no? Hindi. No. Bakit? Dahil inaamin ko mangmang ako ayon sa 1:27 ng unang Korinto, hindi 1:22 ng Roma. Malamang yung 1:22 ng Roma, lapat sa inyo ng mga pastor ninyo. Next question. Sunod na Sinabi mo mangmang ka, narinig sa lahat ng viewers, aminin mo ba na ang mangmang sa Roma 1:22 ay talagang totoong mangmang? Inamin mo, yes or no? Yes or no? No. Why? Because the Roma 1:22 lapat sa inyo ng mga pastor ninyo. Inamin kong ako'y mangmang ayon sa isang talata sa 1:27 ng unang Korinto. Kumbaga maraming uri kasi ng mangmang parang kotse. Pag sinabing kotse, marami-raming brand yun. Ganun rin yung mangmang. Dahil magkaiba yung 22 o 1:22 ng Roma sa 1:27 ng unang Korinto. Yung 1:22 ng Roma, lapat 20 seconds. Next question. Next question. Ang sabi mo po na Triskia, yun ay relihiyon. Ang tanong, sino nga ba ang makapagligtas sa tao? Yung Triskia o yung Theos? Pakisagot. Theos, sa pamamagitan ng Triskia o pagsamba. Dahil hindi ka maliligtas kung hindi ka sasamba kay Kristo. 3:15 ng unang Pedro. Next question. Sunod na panguntana. Ipitin mo ko. Next question. Dito, naklaro na nga. Ang Theos mo, no? O ang Theos. Wait lang. Okay. Tumatawag ka kasi ng moderator. Magko-question ka, bro? Okay. Sige, sorry. Sir, ako na lang ipadayon eh kay Muhib na. Sige. Proceed, bro. Time resume. So, patuloy tayo mga kapatid, magtanong. Sabi mo kanina yung Theos. Alam mo ba kung ano ang Theos? Yes or no? Ang Theos ay Diyos. Sa Hebrew ay Elohim. Ngayon, sa Portuguese, Diyos. Sa Tagalog, Diyos. Sa English, God. Next question. Alam mo pala yung Diyos ay Diyos. Bakit tinutulan, bakit mo kino-cross-examine yung tema ko na ang Diyos ang tagapagligtas? Dahil ba mangmangka, yes or no? Ito, moderator, the question is irrelevant. Objection, moderator. Time stop. So, ang objection dito, irrelevant doon sa or out of topic. Brother Cristohanon, meron ka bang counter objection doon or mag-next question? Counter objection of moderator. Ang sabi ko, dahil sinabi niya, mangmangkya ka kanina eh. Ang tanong ko kanina, yung alam mo ba? Sabi niya, alam Diyos. Yun ang tema ko. Kaya ito ang tanong ko. Yung Diyos ba
ay yun ang tema ko na pagdunayan ko na tagapagligtas. Sinasang-ayunan mo ba? Yes or no? Okay, Yung so tema ko. ganito. No. Okay, sumasagot naman no, pero new question ito. Gusto ko lang i-on yung time ha. So ang sagot ni ano dito, Jared, no, 20 seconds. Proceed, bro. Dahil ang tema mo Tagalog, hindi Griego. Therefore, salungat sa tema mo, yung binasa mo ngayong tema, dahil ang binasa mo ngayong tinatanong mo sa akin ay Greek, not Tagalog. Okay. Next question, no, pangunta na. Next question. Ang sabi mo yung Theos ay God. Di ba pwede, di ba pareha yun? Yes or no? Clarify. Pareha yun, pero hindi yun ang tema natin. Pareha daw. Ang tema natin, patunayan mo, si Kristo lang ang makapagligtas, hindi ang reliyon. Walang nakalagay doon na Theos. Open parenthesis yun. Matuto ka ng tema, natuto ka tuloy. Next question. Next question. Dahil alam Last mo 1 minute. na Theos ay God, si Kristo ba hindi God? Yes or no? God. Diyos na nagkatawang tao o tao na Diyos. 2:9 ng Kolosas. Ngayon, yung atong tema, ang nakalagay doon, Kristo. Huwag mong lagyan ng Theos dahil wala yan sa pinag-usapan. Dagdag na yan. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi sa tema ko ay si Kristo ang tagapagligtas. Ang tanong sa Efeso 5:23, sino ang tagapagligtas ng simbahan? Ang simbahan o si Kristo? Wait lang. Si Okay. Kristo. Paano? Objection, moderator. Sasagot ako, ano? Okay, Si proceed. Kristo at yung ililigtas niya, yung Ecclesia in 5:23 of Ephesians. Not your Ecclesian. Because you are not a Ecclesian. You are born again Christian, part of Ecclesian. Next question. Next question. Sunod, ipitin mo naman ako out of context ka. Palakpak ka ng palakpak. Next question. Sabi mo hindi Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Siyempre, punta tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At again, meron tayong halos 200 plus live viewers ngayon. 900 comments na ito. Babasa ako ng mga iilang comment na nahahagip ko lang dito mga kapatid ha. So shoutout dito kay shoutout kay Dino Diaz, Pastor Dino. Ang galing ni Butlay mag-cross Shoutout din kay Silvia Pradel Magalanes, kaulaw ni si Butlay. Shoutout din kay Raymond De Jesus, kaon pakaglansang Butlay. Shoutout din kay Apple Telma Rosales, Pastor, sabi mo si Kristo lang ang makapagligtas. Paano ang God the Father, Pastor, di makakapagligtas? Shoutout din kay Lita Balesterios, Crazy, support. Shoutout din dito kay Joseph Jimenez, Pastoy Manni na Adiri. Shoutout din kay Ray Osabel, out of topic. Naz Oslas, kinawawa talaga si Butlay. Shoutout din kay Rafi Montalban, magtanong ka kasi sa tema mo. Ikaw naman may sabi na mangmang ano ka ba, butlog. Shoutout din kay Emmanuel Gemao, balik sa tema. Shoutout din kay dito kay Roy Idol, ang babaw makipag-argumento nitong si Pastor. But sa bagay, maniniwala ka ba naman sa reliyon, gawa lang ng tulad niyang Pastor Ratoy din. Shoutout din kay Raiden. Sabi niya, Lampor na si Butlog Butlay. Ha ha ha. Neviek Claripikay daw. Shoutout din kay Rolly Somosino. Sayang lang si Pastor Butlay. Matalino sana, kaso nagpasakop sa hindi tunay na relihiyon. Shoutout din kay Eric Sulatan. Lapag ka ng source, bro. At so marami pa, no? At shoutout mga kapatid again sa lahat ng nag-comment. Hindi ko mababasa lahat ng comment nyo ha. At dito na tayo sa final conclusion. At mauna dito si Brother Jared ng Roman Catholic Church bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa ngayon na ang walang relihiyon na makakapagligtas sa atin kundi ang Panginoong Hesukristo lamang ayon sa Biblia. Brother Jared, bilang negatibo ng Roman Catholic Church, your time start now. Ngayon mga kapatid, napatunayan natin sa oras na ito'y talo ang born again Christian na part lang ng tunay na iglesia pero hindi talaga sila dahil sulpot sila. Ngayon, ano ang tamang pagliligtas ni Kristo?
Ang tamang pagliligtas ni Kristo, yung pagtanggap at pagpapasakop sa utos ni Kristo, gaya ng nasa 12:48 ng 1. At isa doon, yung pagsangkap at pag-anib sa katawan. Sasabihin niya, eka, yung katawan dyan tayo. Kung ikaw na pala katawan, di mag-congregate ka mag-isa mo, huwag kang pumunta dun sa inyo, huwag kang pumunta sa church nyo, ikaw na pala katawan eh. At ikaw na rin pala si Kristo. Yan ang mga logic ng mga born again, mga kapatid. Utos tayo na sumakot o umanib sa katawan. Paano? 3:6 ng Epeso sa pamagitan ng pagsunod at pagtanggap sa mga sakramento at tradisyon at utos ni Kristo. Dahil ang mga apostol merong tradisyon. 2 Thessalonians 3:6, that the tradition that receive of us. And one of the tradition is baptizing them. 28:19 ng Mateo, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila wala. Ni sign of the cross wala. Why? Because the cross is symbolic of the salvation according to Galatians. Ngayon, pasok tayo sa tema. Paano tayo mailigtas ni Kristo dun sa tinubos niyang iglesia? 20:28 ng Gawa, ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sa kawan na sa kanila hinirang kayo ng Espiritu Santo sa pag-iingat upang pakanin ninyong iglesia ng Diyos. At yung iglesia ng Diyos, according to the Catholic Catechism o Catechism of Catholic Church, that is the Roman Catholic Church. And that existed in 1st century, 33 AD. And that is 2,000 years ago. Sa kanila, kailan lang lumabas yan? 90s lang yan eh. Wala pa yung aso ko eh. Existed na yan eh. Matanda pa nga yata sa pagungko yan eh. O ngayon, yung iglesia na yun, according to CCC, na tinubos ni Kristo ng dugo, ang dugo ni Kristo ay symbolical ng kaligtasan. Ngayon, ano yung tinubos ni Kristo? Ang Church of God. At yung Church of God, may nakapaloob, yung obispo. Ano ang tungkulin ng obispo? Kakanin ng kawan. Paano kakanin? According o sa pamamagitan ng Eucharist. Sila walang Eucharist. Ang sabi ni Kristo, ito ang aking katawan. Sa kanila, symbolical lang ng katawan. No. The subject of the sentence na sinasabi ni Kristo na ito'y aking katawan, talagang katawan niya yon. At yun ay ginagamit ng mga obispo upang kakanin ng kawan. At yung kawan na yon, according to CCC, that is the Roman Catholic Apostolic Church, not born again Christian. Sorry to say, pero talo siya sa tema na yan. Ngayon, anong patunay na ang mga apostol kumakanin o meron silang Eucharistic na tradition? Basahin natin ang 27 ng Gawa. At ng unang araw ng sanglinggo nang kami magkapisan nagpagputol-putuli ng tinapay, si Pablo na nag-aakalang umalis kinabukasan, tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Ibig sabihin, ang mga apostol at mga unang Kristiyano nagpuputol-putol ng tinapay. Sa kanila, spaghetti. Di merong Eucharist ng mga apostol. Merong apostolic tradition ng mga apostol na gaya ng sulat ni Pablo sa 2 Thessalonians 3:6 at yan ay magaganap sa tunay na iglesia. At yung tunay na iglesia, kaya utos tayo na sumanib doon dahil yun ang ililigtas ni Kristo. Tama, tagapagligtas si Kristo. Pero ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan. At yung katawan, 1:18 ng Colosas, yun ang iglesia. 5:23 ng Epeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Alin yung katawan? Yung katawan ay nitukod ni Kristo 2,000 years ago. And what is that? What kind of church? 2,000 years ago. Basahin natin sa Groyler Encyclopedia, ang 2,000 years ago na merong members na 120 katao ay ang Roman Apostolic Catholic Church o sa Tagalog, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi born again Christian. Anong patunay? Basahin natin sa 16:18 ng Mateo. O ikay Pedro. Hindi sinabing o ikay butlog, ay butlay. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang akong iglesia. At ang pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, ang pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig. Kahit anong relihiyon pa kayo, kahit anong puwersa pa kayo, hindi nyo magigiba ang iglesyang nitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Alin yun? Yung nasa panukalang walang hanggan. 3:11 ng Epeso, alin yun? According to CCC, the 16:18 of Matthew is the Catholic Roman Apostolic Church. At napatunayan natin sa panahong ito, ang ililigtas ni Kristo ang iglesia, kaya makapagliligtas rin ang iglesia dahil yan ang katawang sa Diyos ni Kristo. 2:6 ng Epeso, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Mga kapatid, alis na tayo. Talo na. Uwian na tayo. Magkape na lang tayo. Proteo et Ecclesia. Viva Cristo, mga kapatid.
Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.